Ngayon pong umagang ito, Sunday, first Sunday, ang pag-uusapan po natin is binigyan ko ng title, A Call to Carry On. A Call to Carry On. Let us open our Bible in the book of Hebrews chapter 10 in verse 19 to 25. Basahin ko po dito, NIV Bible version. Sabi po dito, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter to the most holy place by the blood of Jesus, by a new living way open for us through the curtain. This is His body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our body washed with pure water. In verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how we may spar with one another on toward love and good deeds. In verse 25, the last verse, in not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayong umaga sa iyo pong mensahe na amin pong aaralan, amin pong pagbubulayan. Lord, luubin mo na ang mensaheng ito'y maging kalakasan namin, maging pagpapala sa aming spiritual na buhay, at magamit namin, Panginoon, sa aming pag-araw-araw na paglakad, sa aming pang-araw-araw na lilingkod sa iyo, at sa paggawa namin, Panginoon, sa mga gawaing nakatalaga sa amin, maging sa aming mga personal na ginagawa, O Diyos. Siya among ang salitang ito na nagmula sa iyo ay maging gabay namin at maging pagpapala sa amin sa bawat araw. Pagpalain mo kami at ang iyong banal na Espiritu ang isang maging tagapagturo namin, Panginoon, sa umagang ito. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isang nandito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, a call to carry on. A call to carry on. Well, by the way, pag-pray po natin yung ating morning worship service that some of our mga kapatiran, mga kasama ay makasama natin uli sa paglilingkod natin. Those that are longing for a morning worship ay makasama natin in the coming days. Yan. So, pag-pray po natin. A call to carry on. So, mapaumaga or mapahapon or whatever time or appointed time na mailagay doon sa ating pong pagsasamba or pagsamba, we have to carry on. We have to carry on. Kahit pang umaga yan, kahit pang hapon yan, magpatuloy tayo kasi yung aim natin of doing all of this is to worship our God, to give Him honor, para bigyan siya ng mataas na karangalan, kalalhatian, at patuloy na papurihan at sambahin ang kanyang dakilang pangalan. So, neither it is morning or afternoon, we have to carry on. Magpatuloy tayo. Amen? So, a call to carry on is our response to the surpassing grace of God na ipinagkatiwala po sa atin. So, a call to carry on o yung panawagan na tayo po ay magpatuloy ay ito daw po ay ating tugon doon sa hindi masukat, a surpassing grace of God being bestowed upon us or pinagkaloob or pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. When we heard the challenge to carry on, na magpatuloy, so nararapat lang tayo magpatuloy because thinking about the grace of God, yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala, ay talagang magpapatuloy tayo. Kasi napakalawak ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala. And for us to hear
this challenge to carry on, isipin na lang natin yung biyaya ng Panginoon. Isipin na lang natin yung kanyang ginawa. Isipin na lang natin yung transformation na ginawa niya sa atin. Isipin na lang natin yung mga himala na ginawa niya sa atin. Isipin na lang natin yung mga kalakasang binibigay niya sa atin araw-araw, mga biyaya, pagpapalang, spiritual, material na bagay. Isipin na lang natin yon. And when we heard that challenge to carry on, pag naisip natin positively yung mga bagay na yon, magpapatuloy talaga tayo. Kasi alam natin and we acknowledge that all those things na meron tayo ay nagmula sa Diyos at dahil sa kaparaanan ng Diyos. Kaya tayo ay nagpapatuloy. Amen? Glory to God. We have to carry on. So pag may mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, sinasabi sa atin na magpatuloy lang tayo. Even the challenges, the problem, or even whatever circumstances, ang signal binibigay sa atin ito ay magpatuloy. Kung merong problema, it is a signal coming from God that we have to carry on. Why? Kasi sa pagpapatuloy natin, kahit merong problema at maraming pangailangan, doon po natin mararanasan yung pagtulong ng Panginoon sa atin. Doon natin mararanasan yung intervention ng Panginoon sa atin. Doon natin mararanasan yung biyaya ng Panginoon sa atin. Na kahit may problema, kahit maraming pangailangan, kahit maraming nararanasan na hindi kaaya-aya, nagpapatuloy tayo. We have to carry on. And yun po yung pagkakataon for us to experience God sa ating po mga buhay. Yung kanyang biyaya. Kaya pag may problema, magpatuloy. Pag may pangailangan, when you are in need, magpatuloy. Kung merong karamdaman, magpatuloy. Kung ikaw ay punong-puno ng pagpapala, magpatuloy. Kung ikaw ay andamit, umaapaw yung biyaya, magpatuloy. Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang panawagan sa atin is to carry on. Amen? Is to carry on. Magpatuloy. So, sabi po doon sa Hebrews chapter 10, verse 14. So, doon sa konteksto na binabasa natin. Kasi yung passage natin is from verse 19 to 25. But I want, bumalik tayo saglit doon po sa verse 14. Sabi po doon, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So, for by one sacrifice, it is referring to the sacrifice being made by Christ. No, yung pong accomplished sacrifice na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo, yung po yung tinutukoy dito. Sabi po doon, for by one sacrifice, sakripisyo ni Jesus, na sabi dito, ginawa niyang kompleto or perfect forever. No? Perfect forever, complete. Ibig sabihin, walang kakulangan. Sa lahat ng pagkakataon, sa pamagitan ng sakripisyong yon, para tayong lahat ay maproseso sa nais ng Diyos na proseso ng pagpapaging banal. The process of holiness or sanctification is a process for us to conform into the image of Christ or into the likeness of Christ. Kaya po merong proseso ng pagpapaging banal or sanctification dahil ang nais po ng Panginoon tayo ay maproseso for us to be conformed para tayo po umayon doon sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan. Hindi po tayo perfecto, but the sacrifice being made by Christ is perfect and complete. No, ang kinakailangan lang natin, panghawakan natin yon upang yung proseso ng perfection, the process of perfection, the process of sanctification ay patuloy na maganap sa buhay natin. Naalala ko nga po pala yung sino po yung nakakuha ng program na souvenir program, 10 yung binigay sa atin. Yung orange na book na meron. So, pwede pong pakabigyan si Kuya Jesse ng isa. Kasi pag tinignan po ninyo yung content ng ating orange book, yung souvenir program, yung mga important statement po natin nandoon. Okay? Nandun yung important statement natin na vision, mission, yung pong core values, core beliefs, in yung ating 16 fundamental doctrine. Nandun po siya.
Yung 16 fundamental doctrine po natin, nandun po siya. So, wag po rin siyang iwawala. Mahalaga po yan at pag-aaralan po natin ngayon. Yung ating pong tinitake up ngayon is one of the 16 fundamental doctrine of our church, the sanctification. Na lahat po ng Kristiyano dapat na doon sa process na yon. Hindi po tayo banal ngayon, tayo po yung nagkakasala pa. But thanks be to God, the sacrifice being made by Christ is complete for us to process us into that process of sanctification. That yung proseso pong yun ang siyang magdadala sa atin for us to be conformed into the likeness of Christ. Okay? Yung, makita sa atin yung kanyang katuwiran. Sabi po ni Ate Weng kanina, no need to talk about yung pag-status mo as Christian. Mamuhay ka lang na nakakonforme or nakaayon sa buhay ni Kristo. Kahit hindi ka magsalita, makikita ng tao na nasa paligid mo. Amen? Yun po yung kagandahan na pinoproseso tayo ng sanctification. Na kahit wala tayo sa church, alam natin that we are under the process of sanctification. And the sacrifice being made by Christ is perfect. Walang kulang. Wala na tayong ikakatuwiran, kulang. No? Kaya hindi pa rin ako nababago. No? We have to acknowledge that the sacrifice being made by Christ, yung sakripisyo na ginawa ni Kristo, ay kompleto, perfecto po siya para iproseso tayo do sa process of sanctification para magkonforme tayo sa character or wangis ni Kristo. Glory to God. Amen. So, sabi po dito, Christ made it perfect or complete forever. Yung pong sacrifice na yon. It is, that sacrifice is first for our redemption. Ano? Yung ating redemption for our justification. Redemption, yung pagtubos sa atin, yung justification, pagpabawalang sala. And that sacrifice also connects to the process of our sanctification. Tayo po ay tinubos, no? Tayo po ay na-justify, pinatawad, at gayon po tayo ay pinoproseso saan? Pagpapaging banal. At kumpleto po yung sakripisyo ni Kristo sa atin. So sabi doon, His sacrifice is perfect because that sacrifice ay connected to our redemption. It is also connected to our justification. And now, it is also connected to our sanctification. Amen? Huwag tayong hihiwalay doon. Kasi wala pong sanctification outside that. No, hindi tayo pwedeng i-sanctify. Kundi doon lamang po sa sakripisyo ni Kristo, yung po yung magpapapaging banal sa atin. Okay? Ngayon pong umagang ito, yung pong a call to, babalikan po natin ang ating pinag-usapan, a call to carry on. Meron pong tatlong bahagi, itong panawagang ito, to carry on. At ito po yung titingnan natin doon sa passage na binasa po natin ngayon. In chapter 10, verse 19 to 25. So there are three phases or three important parts of this call to carry on. Una po, in verse 19 to 22, sabi doon, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new living way opened for us through the curtain that is His body. Okay? And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance of faith that faith brings, having our hearts cleansed, sprinkled it to cleanse us from guilty conscience, and having our body washed with pure water. Tingnan po natin. Sabi dito, we have, sabi doon sa verse 19, we have our full confidence to enter into the most holy place. Doon sa kabanal-banalang dako ng presensya ng Panginoon, we have our full confidence. Ibig sabihin, meron tayong yung ganap na lakas ng kalooban, tiwala sa ating sarili,
na tayo ay pinatawad na meron ng sakripisyo na ginawa sa atin. So therefore, now we have this full confidence for us to enter into the holy, most holy place of God. Sa pamamagitan ng sakripisyo pong ginawa ni Kristo sa atin. That's why, first phase of call is, let us draw near. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Yun po yung unang panawagan. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Okay? Let us draw near to God. Yun po yung yun yung unang bahagi. Let us continue to draw near. Let us continue to carry on and drawing near to God. Amen? Bakit kinakailangan patuloy tayong lumapit? Upang patuloy natin siyang marinig, upang patuloy tayong matuto sa Kanya, upang patuloy nating makilala ang Panginoon. Kasi hindi po sapat na kilala lang natin ang Diyos. Kinakailangan for us to have a close relationship with Him. Kinakailangan ma-experience po natin siya. At para ma-experience natin yung Diyos sa Kanyang biyaya at kapangyarihan, kinakailangan patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Okay? Going closer to God is sa pananalangin po natin araw-araw. Amen? Pananalangin natin araw-araw. Ibig sabihin, ilang panahon or segundo or minuto ibinibigay natin para tayo lumapit sa Diyos sa bawat araw. One way of drawing closer to God is yung pag-worship sa Kanya every day. Hindi lamang po sa church. Kasi yung sa church, once a week lang siya. Every day we have a life of worship. It is our way of drawing closer to Him. Amen? Lalapit tayo sa Kanya sa pananalangin, sa pagsamba sa Kanya, at sa pag-aaral ng Kanyang salita, or pakikinig, or pag-meditate, or pagbabasa ng Kanyang salita. Sabi dito, let us draw near to God. It is the first phase of call. Patuloy tayong lumapit sa Kanya to whatever situation na nararanasan po natin, patuloy tayong lalapit sa Kanya. Amen? Ang dami po nating karanasan sa buhay, di ba? Nararanasan, mga challenges, yung mga needs natin, yung mga pangailangan natin araw-araw, pangailangan ng ating pamilya, yun po ay lahat concern natin. Pero ang panawagan po sa atin is to continue to carry on and draw close to God. Let us draw close or draw near to our God. Sabi doon, we have this full confidence to enter the most holy place. Wala nang problema because the sacrifice has been made through Jesus Christ. Binigay na niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. So therefore, we have now the full confidence that any time of the day, pwede tayong lumapit at makapasok sa kabanal-banalang dako ng Panginoon. Amen? Because yung redemption or yung sacrifice ni Christ is for our redemption, for our justification, and it is also for our sanctification. Tinubos tayo, pinatawad tayo, at ngayon, tayo ay pinapaging banal. Hindi tayo perfecto, hindi tayo banal. Ang dami nating kahinaan, but praise be to God that through that process of sanctification, unti-unti, araw-araw, from glory to glory, day by day, He make us holy, and tinutulungan tayo for us na tayo ay mag-conform doon po sa karakter at katauhan ni Kristo. Glory to God. Yun po yung importante. Amen? At every day, mayroong nangyayari sa buhay natin. At yung pangyayari sa buhay na yon ay iniaalay tayo para tayo ay mag-conforme or sumang-ayon at umayon sa karakter ni Kristo. Yun po yung pinakamasarap na karanasan sa buhay Kristiyano. Yes, God is able to pour out His blessings for us to experience yung Kanya pong pagpapala, material na pagpapala, pero ang pinakamahalaga po sa lahat ay maranasan natin yung araw-araw niyang pagkilos sa buhay natin. Amen? Na araw-araw, tayo po ay iniaalay niya or kinoconform niya doon sa karakter or katauhan ni Kristo. Pangalawa po ay nasa verse 23. Una po, ano nga po yung una? Let us draw near to God. Number 2 or second phase of
call to carry on is in verse 23. Sabi po doon, let us hold fast to the hope we profess, for He who promised is faithful. Una, let us continue to draw near. Pangalawa, let us hold fast. Una, patuloy tayong lumapit sa Kanya para makilala natin, maranasan natin siya. Pangalawa, patuloy nating hold fast, panghawakan, alin? Yung mga pangako ng Diyos sa atin. Okay? Minsan po kaya nakakaligtaan natin yung kabutihan ng Diyos because sometimes nawawaglit natin na ang Diyos merong pangako sa atin. Nawawaglit natin sa ating isip na ang Diyos merong pangako sa iyo, meron siyang pangako sa atin, may pangako siya sa bawat isa sa atin. Kaya minsan, nalilimutan natin siya. But the challenge for us, to carry on, phase number 2 is to hold fast. Patuloy mong paghawakan ang mga pangako ng Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin? And ang dami mga pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ibig sabihin, dapat alam natin na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa buhay na ito na pisikal, kundi higit sa lahat, ang kanyang pangako ay sa buhay na spiritual, buhay na darating, sa buhay na walang hanggan. Let us hold fast, sabi niya, panghawakan natin yung kanyang pangako sa buhay na ito. Panghawakan din natin higit sa lahat yung kanyang pangako sa buhay na darating. Yun po yung pinaka-importante. Pero minsan, di po ba, ang focus lang natin is just for this life. Yung mga concern in issues of this life. So, hindi po mali yun na panghawakan natin yung mga pangakong ito ng Diyos sa buhay na ito. Tama lang yung panghawakan natin. Pero wag po natin kakalimutan yung kanyang pangako sa buhay na darating. Amen? Because ang Diyos po ay ginaganap niya yung kanyang mga pangako sa buhay na ito para ito po'y maging kasangkapan natin upang hindi natin mabitawan yung pangako niya sa buhay na darating. Kung pinaginhawa ng Diyos ang buhay natin in this physical life, we can use that ginhawa para panghawakan yung pangako doon sa buhay na darating. Amen? Lagi po siya dapat magkakonekta. That is why the second phase of call to carry on is we have to, sabi dito, let us hold fast. Panghawakan natin lagi. Sabi po doon sa verse 23, let us hold fast to the hope we profess. Yung pag-asa, na inaasahan natin, yung ating pong isinasa buhay na yun, o yung inaasahan natin pag-asa na yun, dahil sabi po dito, karugtong, for He, referring to our God, who promised is faithful. Patuloy nating panghawakan yung ating pag-asa, sapagkat siya na nangako sa atin ay, sabi doon, He who promised is what? Faithful. Siya ay tapat. He who gave us promise, who made the promise, is faithful. He is faithful in His promises to this physical life, and also, He is so much faithful in His promises to the life, everlasting life. Amen? Kaya sabi doon, panghawakan natin yon. Panghawakan natin. Huwag nating bitawan. May pangako, tandaan po niyo lagi, ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para sa buhay na darating. And God fulfills all His promises in this physical life. It is now our opportunity to use all of that fulfilled promises given by God para po atin pong patuloy na panghawakan yung mga pangako ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, the last one. Ano nga po yung una? Let us draw near to God. Number 2, let us hold fast to the promises of God. Number 3, in verse 24 to 25,
Sabi po doon, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. In verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. Let us grow near to God. Let us hold fast to the promises of God. And number 3, let us consider one another. Let us consider one another. Now, patuloy tayong lumalapit sa Diyos. Una, patuloy natin siyang nakikilala. At sa ating pagkakilala sa Kanya, patuloy tayong nagiging matibay upang panghawakan yung Kanyang mga pangako. At sa pagiging matibay natin sa panghahawak natin sa Kanyang mga pangako, let us consider one another. Sabi po dito yung pangatlo. Let us consider one another. Amen? Ngayon, kilala mo ng Diyos. Ngayon, pinanghahawakan mo na yung mga pangako. And even some of His promises has been fulfilled in your life. Ngayon, pangatlo, phase 3 of a call to carry on. Sabi doon, let us consider one another. No? So, let us consider one another. Alalahanin natin yung ating kapwa. Ibig sabihin, sino yung ating kapwa? Tingnan mo yung katabi mo, yun yung iyong kapwa. Pag uwi mo ba sa iyong bahay mamaya, lumingon ka sa paligid, sa kaliwa, sa kanan, at sa likuran, sa harapan. Pag may nakita kang tao doon, yun yung iyong kapwa. Pagpunta mo sa eskwelahan, bukas, Lunes, no? Pag tingin mo sa harapan mo, yung makita mo doon, ano yon? Yung makita mo sa unahan, sino yon? O, teacher mo yon. Kapwa mo pa rin yon. Yung makita mo sa likuran mo, no? Nangungodigo yon. Nangungopia yon. Okay? Pero, even kahit saang lugar tayo pumunta, even in whatever community tayo dalhin ng Panginoon, sa bawat araw, alalahanin natin to. This call to carry on. Let us consider one another, especially those that are in the family of God. Kaya nga, sabi ko sa inyo, tingnan mo yung kapatid mo ngayon. Yung katabi mo ngayon. Yan. Let's consider them always. Paano natin gagawin yung pagkonsidera or pag-alala or pagsasaalang-alang sa kanila sa ating kapwa mananampalataya. Sabi po doon sa verse 24, let us consider one another how we may spur one another on toward love and good deeds. So papaano natin sila maaakit? Papaano natin sila ma-encourage? Na katulad natin na gumagawa ng mabuti, sila din ay gumawa ng mabuti. Papaano natin sila ma-encourage? Papaano natin sila mahahatak? O papaano natin sila maitutulak na katulad natin sila ay naglilingkod din sa Diyos, sila ay nagbibigay din ng karangalan sa Diyos. So, ibig sabihin, considering them is kinakailangan ibigay natin yung ating sarili bilang isang mabuting halimbawa sa kanila. Kaya nga lagi ko paalaala, no? Kapag tayo po ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos, mayroong mga tao na nakatingin sa atin. And at some point, yung po mga taong yun ay encourage. And someday, pag tayo nagpapatuloy na humahawak sa Diyos, mamamalayan na lang natin, sila din ay makakasama natin naglilingkod sa Diyos. Pero kung yung ating pong paglilingkod sa Diyos ay on and off, anong aasahan mo doon sa mga tao nakapaligid sa iyo? Di ba? Kung yung ating paglilingkod sa Diyos ay conditional, pag bumabagyo, ayaw mag-serve kay Lord. Pag walang pera, ayaw mag-serve kay Lord. Pag busy ka, ayaw mag-serve kay Lord. Ano yung aasahan natin? So, sabi po dito, let us consider one another. Meaning to say, tingnan po natin yung kapakanan din ng iba. If we want them to grow in their faith, kung gusto natin sila lumago sa kanilang pananampalataya, una nating ipakita sa kanila na tayo ay lumalago sa pananampalataya. Kung gusto natin sila nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos,
Una nating ipakita yung ating sarili na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung gusto nating sila makitang every Sunday ay nasa church, no? Una nating ipakita yung ating sarili na nasa church. Okay? Kung gusto nating sila ay nagpupuri sa Panginoon, tinataas yung kanilang kamay sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos, una nating itaas yung ating mga kamay. Kaya nga, the role of the worship team, of praise and worship team, or worship leading, is very important. If you want that to have a church that is worshipful, yung mga natayo po sa unahan dapat marunong magtaas ng kamay. Amen. Na-observe po ba niyo yung culture ng TFI worship? Even the guitarist, tumatalon. Yung mga bahista, no, di po ba? Dito sa atin. Alam ko naman, lahat kayo nag-worship din. So, i-assume po natin yung culture na yon, na kahit anong instrument na hawak natin dito, we should be worshipful. Kasi it is our way of considering one another. Kasi the way we project our worship to God, yun po yung kanilang gagayahin. Amen? Yun yung kanilang gagayahin. Yung nasa unahan nga, hindi marunong magtaas ng kamay. Bakit tataas ko yung kamay ko? Sabi nung song leader, itaas mo natin ang ating mga kamay! At tapos ikaw, hindi mataas yung iyong kamay. Yeah. Sumayaw po tayo, tapos ikaw, no, hindi ka sumasayaw. Ano yung asahan natin? So, napaka-importante. Ang lahat po, hindi lang yung sa worship team, lahat po tayo. As God leads us, habang ginagabayan tayo ng Diyos sa paglago ng ating pananampalataya. Yung bawat estado po o level ng paglago ng pananampalataya natin ay gamitin nating instrumento to consider one another. May mapupulot po sila doon. May matututunan sila doon. Meron silang gagayahin somehow doon. And glory to God. So sabi doon, let us consider how we may inspire one another on toward love and good deeds. So gusto natin maging maipigin yung ating mga kapatid. So una nilang maramdaman sa atin yung pag-ibig. Kung gusto natin sila gumagawa ng mabuti, una nilang makita at maramdaman sa atin yung paggawa ng mabuti. Sabi po doon sa verse 25, ito po yung another way of considering one another. Sabi doon, not giving up meeting together. Okay? Huwag nating isuko yung ating pong fellowship, yung ating pong corporate worship. Sabi, not giving up meeting together. Huwag nating ipagpalit yung ating paglilingkod sa Diyos tuwing araw ng linggo sa ibang bagay. Okay? Pinagpalit mo sa isang tasang munggo yung pagsamba mo sa Panginoon paglinggo. So, anong aasahan mo? How do you consider your kapwa na sa isang tasang munggo lang pinagpalit mo yung worship mo pag Sunday? Yeah. Parang yung istorya sa Bible, si Esau. Yeah. Siya yung panganay, pero because nagutom siya, si Isaac si Jacob si Jacob may isang bunso si Jacob Pero meron siyang isang tasang munggo. Ay gutom si Esau, yun yung panganay. Hindi ko na, hayaan mo na yung pagkapanganay na yan. Akin na yung munggo mo, ikaw na yung panganay, ako na yung bunso, basta ako kakain ng munggo. Di ba? Sometimes ganun po yung pagtingin natin dito po sa fellowship or Sunday worship. But the Bible reminds us today, not giving up. Huwag nating isuko, huwag nating ipagpalit yung po ang ibig sabihin. Huwag nating ipagpalit yung ating pagsamba sa Diyos tuwing araw ng linggo because it is our way of considering one another. Kung gusto nating ang komunidad ay sumasamba sa Diyos pag linggo, tayo po na Kristiyano ang dapat may kultura na ang linggo ay dapat araw ng pagsamba. We have to create that culture in our community. No? We have to create that culture in our family that Sunday is for worship. Okay? Lord ka. Worship to God. Sabi doon, not giving up meeting together as some are in the habit of doing. At sabi doon sa ating pong pagkikita-kita, sabi doon, encouraging one another. No? Sa ating pagkikita-kita, hayaan mo na yung ating pagdalo sa gawain, yung ating pong pagpunta sa gawain, ay maging kalakasan or encouragement to one another. Okay? Imagine ba ninyo na nandito ka ngayon, pagdating next Sunday wala ka,
Ilan yung nadidisappoint dahil hindi ka nakita sa upuan mo? Tingnan mo yung upuan mo ngayon. Kausapin mo, upuan ko, bukas, sa Sunday ba, nandito pa ako? Pero, alam po yun, alam niyo pag nasanay tayo na nakikita natin, nakaupo lagi dyan, si nakaupo dito, si kuya, si ate. Pero pag, one Sunday na wala siya, parang may kulang, di po ba? May kulang. Bakit wala siya? And at some point, nagiging discouragement yon. Pero ang sabi po dito, the essence of meeting together, the essence of corporate worship, or the essence of fellowship is to encourage one another. Ibig sabihin, wala ka mang ginagawa doon sa church. Wala naman akong bahagi sa church. Ako na may taga-upo lang. Pero yung pagpunta po pa lang sa church ay nagbibigay na ng encouragement sa bawat isa. Amen? Na makita yung ngiti mo, nakaka-encourage na yon. No? Makita lang na ang ganda-ganda mo ngayong Sunday, nakaka-encourage na yon. Ang gwapo-gwapo ngayong Sunday, nakaka-encourage na yun sa bawat isa. Let's consider one another. Na pag iniisip natin, hindi muna ako aaten sa Sunday dahil meron akong lakad, may aatenan ako na importante. Yan. Imagine po natin if we are considering one another, ilan kaya yung nadi-discourage na doon sa Sunday na yun, hindi ka dumalo ng church? How much more kapag ka isang buwan, 2 buwan kang hindi umaaten, ilan na kaya na-disappoint? Ilan na kaya yung nahawa? Diba? Kaya wag po kayong a-absent. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, ikaw, turo mo yung sarili mo, wag kang a-absent, ha? Amen. Glory to God. Ito, encouraging one another, all the more as you see the day approaching. Encouraging, sabi po dito, encouraging one another, all the more as you see the day is approaching. It is referring to the day of our Lord Jesus Christ. Okay? So, meron po mga pangyayari sa ating mga kapaligiran na unusual, no? Abnormal circumstances. Halimbawa po yung pagbaha. Marami pong nagsasabi, noong 20 years ago, hindi naman ganyan kalala yung baha. Di ba? Naranasan ko dati, nung kabataan pa ako dyan sa Caloocan, sa monumento. Bumabaha po doon, saglit lang, yung maliit lang, no? Tapos lalagyan ng mga tambay doon ng kahoy, tatawid ka doon, pag dating mo sa kabila, may bayad. Yun lang yung baha noon. Ngayon, hindi na, hanggang dito na yung baha. Kahit yata yung maniningil, hindi na kaya maglagay ng tulay. Iba yung, di ba? Yun yung mga unusual. So sabi doon, the day is approaching. Kita po natin yung mga abnormal circumstances in our surrounding. So anong purpose ng fellowship? To encourage one another. Na kahit merong baha, kahit merong banta ng lindol, kahit may banta ng gera, magpapatuloy tayo dahil si Kristo ang pinaglilingkuran natin. At dahil sa ang pinaglilingkuran natin, meron siyang pangako na kanyang tuto pa rin na ating pinanghahawakan. Na sabi niya sa kanyang salita, kailanman hindi kita iiwan at pababayaan. Amen. Glory to God. Kahit may baha, pangako ng Diyos yun. And we have to hold fast to that promise. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit magkagera, no? Meron siyang pangako that He will care for us. Glory to God. And we have to hold fast to that promises of God. Panghuli po, as our reflection in application to our life. Gusto ko lang pong ulitin yung 3 P's of a call to carry on. Ano po yung una? Let us draw near to God. Pangalawa, let us, nalimutan na. Let us hold fast to the promises of God. Number 3, let us consider one another. Oh, marunong na sila. Okay, tandaan po niyo yan, ha? Glory to God. Mamaya, gusto ko makita, pinopost ninyo doon sa FB account nyo. Let us consider one another. Oh, at least meron kayong take home, di ba? Yan yung makikita ko. Friend ko ba kayo? Yan ang problema. Hindi ko kayo friend. Yung iba, hindi na po ako makapag-accept ngayon ng friend. So, ang dami ko pong friend request ngayon.
Siguro po mga more than 500 friend requests. Hindi ko na sila ma-reply dahil hindi na po ako pwede dagdag friend sa Facebook. Reflection and application to our life. Hebrews chapter 10, verse 10. Sabi po dito, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Christ once and for all. Sa wagitan ng kalooban ng Diyos na yan, na si Kristo na kanyang bugtong na anak ay inialay bilang handog at sakripisyo sa katubusan, kapatawaran at pagpapaging banal natin for our redemption, for our justification, and for our sanctification. Sabi doon, we have been made holy. No? Tayo ay pinapaging banal. By what? Sabi dito, through the sacrifice of the body of Christ once and for all. Yung sakripisyo po na yon na nagproseso sa ating redemption, nagproseso sa ating justification, and now nagpa-process sa atin sa sanctification. Sabi doon, it is once and for all. Minsanan lang ginawa ng Panginoong Hesukristo yon. That is why the challenge for us to carry on, yung challenge sa atin, by the way, pag sinabi pong carry on, ibig sabihin po nito magpatuloy. To continue, to keep on, to move on. Yun po yung ibig sabihin pag sinabing pong carry on. Sa sundalo po, when the high-ranking official arrived doon po sa isang kampo, yung po mga rank and file, yung mga nasa babang estado ng mga sundalo, they give salute to the high-ranking official. And the high-ranking official responded na salute, sabay na pagsabi, carry on. Ang ibig sabihin, sabi niya, sige, I accepted your respect, but you have to carry on. You have to continue the task given to you. Na yung aking pagdating dito, hindi pwede maging distraction para ma-defocus kayo. You have to carry on. So the same with us. The challenge for us to carry on, or the call for us to carry on. So whatever circumstances happen in our surroundings, sabi doon, we have to carry on. Magpatuloy tayo. Dahil sabi dito sa verse 10 ng chapter 10, yung sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin is once and for all. Tinubos ka na niya, pinatawad ka niya, at ngayon pinapaging banal ka na. Isang sakripisyo lang yung ginawa ni Hesukristo na dapat nating panghawakan. There is no other sacrifice to be made. It is only the sacrifice by Christ. It is once and for all. Ito is minsan lang at pangkalahatan na ibinigay niya para sa katubusan, pagpapatawad, at pagpapaging banal natin. Ang sakripisyong ito, ang dapat nating panghawakan para tayo ay magpatuloy. Nagpapatuloy tayo dahil ang sakripisyo ay ginawa na more than 2,000 years ago. This sacrifice as being once and for all has been done, has been made on the cross of Calvary. Ginawa na doon sa cross ng Calvary. Ang gagawin na lang ng mga Kristiyano ngayon na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at nananampalataya sa Kanya ay ano? Carry on. Magpatuloy. To keep on. No? Kahit anong distraction, we have to carry on. Magpatuloy tayo. Kasi tapos na yung sakripisyo. Okay? Tapos na yung sakripisyo. Ginawa na ni Kristo. Ba't kinakailangan pang magpapako ka sa cross? Si Kristo na yung napako doon. Bakit kinakailangan pang magbinitensya tayo? Si Kristo na yung nagpasa ng ating cross. Bakit kinakailangan pang magsugat tayo sa ating mga katawan? Tinamuna ni Hesukristo yung mga latay sa kanyang katawan para sa ating katubusan, kapatawaran ng ating kasalanan at sa ating pagpapaging banal. Let us always remember and be grateful to God for the sacrifice being made by Christ for us, for all of us, once and for all. Sabi doon, lagi nating alalahanin at lagi tayong maging mapagpasalamat
sa ating Diyos sa sakripisyong ginawa ni Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na ito'y kanyang ginawa once and it is for all. Amen? Glory to God. If we look back to that sacrifice being made by Christ, di mo ba ang sarap sumamba sa Panginoon? That's the reason why we worship God. Na tayo, though we are not deserved, hindi tayo karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Panginoon. But because of Christ being made by Christ, the sacrifice being made by Christ on the cross of Calvary, He made us in our worship acceptable before Him. Hindi tayo karapat-dapat dun eh. Pero dahil sa sakripisyo na, pinaging dapat niya tayo. Glory to God. That's why, lagi daw nating alalahanin at maging magpasalamat sa Diyos sa lahat o sa sakripisyong ginawa ni Hesus Kristo para sa ating lahat, once and for all. And last, it is a perfect and complete sacrifice. And all we have to do now is to just keep drawing closer to God and hold fast to His promises and to always consider one another. Okay? E doon, ang sakripisyong ginawa ni Kristo ay kompleto. It is complete and perfect sacrifice. Ang dapat lang daw nating gawin ngayon ay magpatuloy na lumapit sa Kanya. Let us keep drawing closer to Him. Let us hold fast to His promises. And let us always consider one another. Napakabuti po ng ating Diyos. Tayo po lahat ito naman.